Aliwin kayo ng aming kilalang mga komentarista at public service program. Ito lamang sa himpilan ng DWPL. Ang palatuntunang magbibigay linaw at paliwanag sa mga bagay na mahiwaga, hindi karaniwang takbo ng mga pangyayari. Makinig at magtanong sa mga maiinit na balitaktakan tungkol mga lihim na sikto ng buhay, paranormal at siyensya. Ito ang iyong Kapalaran. Maging sino ka man, sakop ka ng kapalaran. Isang maliwalas na Sabado night. Magandang gabi po sa inyong lahat. At welcome sa Kapalaran. Ito po si Mira at kasama natin of course si Rana Raya. Magandang gabi sa iyo, Rana Raya. Magandang gabi po. Bago tayo magsimula, nagpapasalamat po tayo sa ating Panginoon Diyos sa pagbibigay sa atin ng pagkakataon na muling makapag-air at maibahagi natin sa ating mga kaibigan, kapatid, kapamilya ang mga importanteng bagay sa ating buhay. That's right. Okay, so marami tayong, wala yung dalawa nating kasama. Parang absent yung dalawa. Si Dong at saka Si Dong at si Tolitz. Tolitz. Pero nakikinig sila ngayon. Kaya baka mamaya lang tatawag yung mga yon. Yun nga lang, wala tayong entertainment ngayon. Walang music ngayon. Walang kakanta sa atin ngayon. Yes, dahil wala si Dong. Okay, pero sa susunod na Sabado ay Nandito na ulit sila. May kasama tayong bago. Meron naman tayong Yung kasama. kasama natin sa dyaryo na foreigner. Hindi, Filipino. Dating to. foreigner. Ngayon hindi na siya foreigner. Filipino na dahil ano na yun, nag-asawa ng Filipino. Hindi na siya Siyempre. foreigner. Gusto niya i-adapt yung ating kultura and everything. So, Filipino na siya. Dahil nag-asawa siya ng Filipino Magiging ano na siya. Legit. Kumbaga, legit na Filipino. O, di ba? Pero bago yan, syempre, ibibitinin muna natin ng bisita. Mamaya ng bisita. Abangan nyo ho. Nandito ho si sino ba ano ba tawag natin dito? Ali. Ay, hindi nga Okay, bumati ka muna, Fatima. Okay, magandang gabi uli sa inyo. Sa lahat ng ating mga tagapakinig, welcome po. Sana po stay put lang kayo para naman makapakinig kayo ng napakadaming kaalamanan sa buhay. Yes, that's true. Okay, at syempre nandito rin si Kevia. Hi, magandang gabi po sa inyong lahat, mga listeners ng Kapalaran, and binabati ko po ang mga friends ko, kasi sina Ate Olive sa Marikina, and yung ibang mga, ewan ko kung naging friends ko ba sila, bahala na lang po sila, dating all in, all out. And binabati ko si Miss Mayet, if nakikinig kayo, and just stay tuned, and kung may katanungan ka, don't forget to, to reach our line. It will be announced in a while. Yeah, tsaka paalala natin, no? Meron na nga palang segment si Kevia mamaya. Yes, ang tawag Balik Tanaw sa Kapalaran. O sa problema. Oo. Balik tanaw. Okay, babati muna si Rana Ryan. Mahaba-haba yan. Ako marami rin akong babatiin Ako meron din ako babatiin. Mhm. Mga nakikinig sa States. Okay. Ako na mauna. Yes. Dahil nakakahiya naman makalimutan sila. Si Dr. Edwin De Leon, Lyndon Samson, Dr. Evangeline Pipo, si Dr. Sena Lim, lahat ho ng Delgado Memorial Hospital, no? Si Colonel Rubin Hojas, si Captain Poy Acuña, si Boy Alex, si Dr. Rafael Roque, si Attorney Edu, si Big Boy, si Cool, si Ed Apostol, at si Tolitz, si Jun Kaidik. Talagang At, may lahat na. Ang Si dami yata niyan na Rana Raya. Si Ray Ramirez at Pedro Steria.
Ayan. Okay, kayo Isang dosena naman. na ba yun? Cheaper Oo by the naman, dozen daw ubusin ko kasi. na. Ako din, meron akong babatiin. Okay, go, go, go. Si Lane at saka si Niel na nakikinig ngayon. Hi Arwin, hi Kyle, at ganoon din Kilay at saka si Lan na sinabi nila sa akin, makikinig din daw sila. Yes. And Audric, hello, Amiel, hello Hasan, and also doon sa ating mga kasamahan na naiwan ngayon, si Mohammed at saka si Lahani. Ayan. Yeah. Si Atty. Gatchalian. Ayan, nakalimutan ko yung ating yung ating lawyer na international lawyer, yung si Elmer at saka si Kathy at saka yung kanilang unika ihon na si Luke. Yan. Ako naman ang mga babatiin ko ngayon, mga OFW na nakikinig sa atin, Yeah. At maraming salamat sa pakikinig. Sa Hong Kong, nakikinig sa atin si Syra Sulit. At sa Beirut, Lebanon, nakikinig si Lynn Manlegro. Sa saan ito? Russia naman, si Alice Medvedeva. Siguro nag-asawa na ito ng Russian, parang Russian sounding na yung family name. Salamat sa pakikinig. Live streaming sila ngayon. At yung mga people sa overseas Filipino community, sa OFW Pinoy ako, at meron din tayong mga kaibigang nakikinig sa Iloilo. Nandyan si Cookie Abanyera. Salamat. Thank you for listening. Si Rachel Ann Abilong at si Jeneline Pordan ng Bacolod at Lizelle Pelarin ng Negros Occidental. Ay, sarap naman yung marami nakikinig, nakakatawa. Oo. Bago nga pala tayo, baka makalimutan ko si Erwin kasi sinabihan ko siya na makinig din sa atin para matutunan niya yung mga maraming bagay sa buhay. Okay. Ayan. The more, the merrier. Okay. Ika nga, di ba? Baka naman gusto natin pabatiin yung bisita natin. Yes. Ngayon, pababatiin na natin. Si Ali. Si Rana Rayam nang mag-i-introduce. Si Ali Abubakar. Yes. Ruzula. Magandang gabi sa iyo, Ali. Hi, magandang gabi to all. Yeah. Magandang gabi to all. Lahat na. Lahat na. Parang wala. Yata siyang babatiin. Oo. Mukhang nahihiya pang bumate. Oo nga eh. Siyempre. Siyempre. Siyempre daw. Oo. Malamig ba ang kamay, Fatima? Ano ba? Malamig ba? Hindi naman. Namumutla eh. Biglang pumuti ng todo-todo eh. Yan ho ang tagahatid sa atin ng mga balita. Foreign news. Foreign news at local din. Siya ho ang umiikot natin tao. Tama yan. Si Ali Abubakar. Meron din pala siya mga babatiin, mga kaibigan daw niya na nakikinig ngayong gabi. Ayan. Sige, pwede mong Okay, batiin ito na, Ali. sa Hi, my all Indian friends. Hi, magandang gabi. Lahat ba sila nakakaintindi ng Tagalog? Oo naman. Yun lang. Hi, sa Sri Akal. Ayun. Ayan. Universal yan. Na yan. Bati na yan ng mga kapatid nating mga Bombayan, Punjabi. Punjabi lang ang gumagamit niyan. Okay. Ayan. So, maraming tayong pag-uusapan ngayon. Relax, sit back, ika nga, maghanda ng masarap-sarap na inumin dahil hanggang alas 12 pa tayo ng gabi at marami tayong magagandang pag-uusapang tema ngayong gabi. At kung gusto niyo sumali, ang telepono pwede niyo tawagin is 631-2646 at 631-2647. Yung mga mahilig mag-text, ito yung number na pwede niyong ma-reach. O, diba? 0929-196-8888, 0906-940-4632, at 0920-187-7465. Ayan. At ay ang daming babating OFW. Maya-maya lang yan, pwede nating, ngayon na. Ikaw nang pamata. Dahil marami-rami sila. Ayan, si Kevia maghahanap niyan. Okay. Merong Marami isang na tayong listeners, Yes. abutan tayo hanggang Taiwan. Yes, tinatanong pa nung taga Taiwan. Paano namin dito sa Taiwan? Sa Taiwan ho ba yan?
Ay, hindi. Sa Pilipinas, pero through live streaming, pwede nyo kaming mapakinggan. Kaya walang Oo, problema. at, pwede rin kayong tumawag. Pwede rin silang tumawag. Yeah. Ayan. Open naman tayo. Right. Okay. So, ang mamaya nga si Dong ay tatawag. Kung hindi man siya tatawag, magte-text. Kasi, pag tatawag siya, hindi siya maririnig ng listeners. Yeah. Sana si Tolitz makatawag din. Yes, sana. Sa landline. Okay. Ayun. So, nabati niyo na ba yung mga kaibigan niyo sa, Sige. Umpisahan na natin at ng makarami? makarami. Nang makarami? Okay, ang pag-uusapan ho natin ngayon. Teka muna, ang oras natin, 10:40. Tama ba? Okay. Okay, ang oras na yan ay hatid sa atin ng Friends to Rise. Ang Friends to Rise ay matatagpuan sa Sunset Drive ng Brookside Hills, Cainta. Ayan, so, bakit nagkakaroon ng problema ang tao? Sabi nga, nasa Diyos ang awa, nasa tao ang gawa. Okay. Yeah. Yun na ba ang umpisahan natin? Mabigat ba? Pwedeng palit. Damang-dama. Emote ka Damang-dama. na. Bagay, napakadami niyang tatalakayin tungkol dyan. Hindi kasi talagang kung mapapansin nga natin bakit nagkakaproblema pa ang tao samantalang nagdadasal naman sila sa Diyos. Totoo. Bakit sila parang napapabayaan? No? At parang hindi sila nadirinig. Kasi yung kung babasahin natin ang Biblia, no? Sinabi na ng Diyos na ibinigay niya na sa ating lahat. Pati kung paano ang gagawin sa mga problema. No? Inihayag na niya. Hindi lang ginagawa ng tao Ayun. ang dapat gawin. Yun ang problema. Kasi katulad tignan natin, no? Kung unang-una babasahin natin sa Biblia, doon sa Deuteronomo, ayaw ng Diyos na may mahirap. Okay. No? Pero bakit may naghihirap? Bakit may naghihirap? Kahit na nagdadasal. Marami naghihirap lahat kahit naman yan, nagdarasal. Lahat naman nagdadasal, pero nagdadaraho pa rin. Ano ang Tagalog dahilan? yan. Dadarahok. Nagdadaraho. Okay. Naghihirap. Napakalalim na Tagalog. Malalim yun. Parang yung Hindi Biblia kasi- sa dibdib pa rin. Okay, alam na natin nagdadasal. Pero kanino? Ayun. Panoorin natin ang mga Muslim, no? Ang bansang Muslim. Ang kayamanan nila halos Nag-uumapaw. nag-uumapaw. Ibang bansa ang kinukuha nila para tumulong sa kanila. Yun ang ginagawa nilang tagapagtrabaho sa kanilang mga ano. At yung mga tao naman na nagpapalit ng relihiyon, natututo, nakikita yung kagandahan ng buhay. Kasi sabi nga ng Diyos kung susundin mo yung mga kautusan, lahat na sa atin katulad yung pagbibigay ng alay. Bakit ayaw na ng taong magpatay ng kambing? Kasi daw, yung luma, nung dumating daw si Kristo, Wala naman sinabing, ng ganon. walang sinabi ang Panginoong Hesus Ang Kristo. sabi niya, I did not come to change To the change law, the law. but to fulfill it. To fulfill the law. Or to fulfill them. To pa rin. To pa rin. So, bakit kailangan baguhin? Kaya nga nung pinag-aalay siya, nag-aalay siya. At saka itinuturo niya sa tao, magdasal kayo sa Ama, wag sa akin. Ayun. Pero ang tao, pinagpipilitang magdadasal sa Sa Kanya. At saka sa Ina. Kasi, Hindi naman itinuro ni Kristo yun na, hello, magdasal kayo sa akin, magdasal kayo sa nanay ko yan, mahal ko yan. Hindi Hindi kasi Ang siguro, sabi niya, sa Ama natin. parang kasi ang nakakatawa yun parang kasi ginawang alam mo yun sa politiko,
'di ba sa politics, kung kilala mo si governor, kung kilala mo ang nanay ni governor, Malakas ka doon. malapit, madali ka makalapit kay governor. Tanong mo Ganun ang kay Fatima. Kamag-anak ng governor yan. alam mo yun, Fatima, di ba? Pagka, pamangkin ni governor ito, or pamangkin ni congressman ito. Hindi ito matatanggihan. Hindi ako matatanggihan kasi kaibigan na kaibigan ko si Fatima. So pag may kailangan ako kay congressman, kay Fatima ako lalapit. So yun ang ginawa nila, intercessor is the word. Okay. Sino ang ginawa nila? Ang intercessor ay mismong si Hesus Kristo. Ayun. Noong panahon niya. Plus Kaso, another, ibang panahon na ngayon. Yun. Kasi maraming inuumit na may mga nilalaktawan na mga passages na ayaw ng bigyang pansin eh. Katulad nung Yeah. sinabi ni Kristo na, I am the light of the world for as long as I am in the world. Oo. Oh. Ngayon wala na siya. Siya pa rin pinagdadasal. Sa kanya pa rin nagdadasal ng diba? tao. Tama ba, Rana Raya? Yeah. Oo. Ang isa pa dyan, siguro ang tao talaga, mas gusto yung kumbinyente. Ikaw ba naman 5 beses kang maglulumuhod dyan at magdasal, katulad ng ginagawa ng marami nating kapatid na Muslim. Hindi biro, di ba? Gigising ka na alas 4, magdasal. Tingnan mo mga sinasabi natin mga Muslim. Halos wala na silang ginagawa kundi magdasalan. Pero tingnan mo naman ang kabuhayan nila. Ayan. Naghihirap ba sila o Yun ang dyan. So, ang gawa. Ano ang gawa ng tao? Nasa Diyos ang awa. Ano ang gawa ng tao? magdasal? Ayun. Pero kilalanin mo kanino ka nagdadasal. Ayan. Isa yun. Ngayon, kung nagdadasal ka sa bato, syempre walang naririnig yung bato, walang sasagot sa'yo. Mabuti na lang walang buhay yung bato. Kung meron, buko lang abutin nila. Pag nagdasal ka sa bato, sasabuyan ka ng bato. Ouch! Buko lang abutin mo sa bato. Yeah, yung katulad ng pagbibigay alay, no? Hindi naman sinabi ng Panginoon na itigil na natin to. Bagkus, pagtibayin natin. Kasi diyan, doon mo mauunawaan pagka binasa mo yun sa Biblia. Yung tungkol sa 2 kambing. Yung isa, iaalay mo sa pangalan ng Diyos. Yung isa, kay Azazel. Isang spiritong negatibo na alam naman natin. No? Kaya doon mo makikita, hindi pwedeng mag-away ang Diyos at demonyo. Hindi naman magkapantay yun eh. Hindi. Pero sa pagkakaintindi ng mga tao, magkapantay yun. Ayun nga Nag-aaway yun. Magkagalit yun. Yun. Hindi pwedeng magkaganon. Kaya yun, pag nag-alay ka ng kambing, yung problema, ibibigay mo sa kambing. Pakakawalan mo sa gitnang disyerto. Okay? Yung isa, kakatayin mo. Yung kinatay mo para sa Diyos. Yung problema na ibinulong mo rin sa kambing, may magnanakaw at magnanakaw ng kambing. Kakainin yung kambing. Sa kanila lilipat ang espiritu. Ayun. Lilipatan sa kanila yung espiritu. Yung problema, mawawala dun sa taong nag-alay. Alay. Gagaan ang buhay niya. Dahil, sabi nga ng Diyos buburahin ko ang kasalanan mo. Yun ang paraan ng pagbubura ng kasalanan. Yun. Yung pag-aalay ng kambing, doon mo makukuha ang mga bagay na ninanais mo. Ayun. Kawawa naman ni Kristo, lahat ng buong sandaigdig pinasan na pala niya. Well, kung babasahin mo naman sa Biblia, hindi ko isinalba ang buong mundo. Nakasulat doon, Ama, parating na ako sa iyo. Naibigay ko na ang pangalan mo sa mga napipisil mo. Oo nga. Dapat sinabi niya yun. Hindi ako nagdasal para sa buong mundo. Kung di, Para lang sa mga itinagubilin mong para sa atin. yun. Ang tanong mo naman, bakit? Limitado lang sila. Ang tanong ko naman, bakit, saan nag-umpisa itong si Jesus ang talagang sinasamba ng mga tao? Saan siya nag-umpisa? Kung lahat naman ng tao nagbabasa rin ng nang dumating Biblia. si Pablo, doon na nagkaroon ng Na iba. maraming pagkakaiba. Okay.
wala na sa turo ng Panginoong Hesukristo ang itinuturo ni Pablo. Pero nakakatuwa doon. Ang mga tao, mas naniniwala sila sa turo niya. Samantalang hindi Sabi niya nga- nakasama si Sabi nga ng Jesus. Biblia, dalawa ang hatid ng Biblia. Isang totoong aral Oo. at isang maling aral. Ayun. I give you a blessing and a curse. Yun lang. Yeah. Bago natin ituloy ito, kamustahin muna natin si Ali dahil meron siyang balita na medyo hindi magandang pakinggan. Oh? Ali, kamusta yung napatay na Bombay? Ano sino yun? Ano pangalan nun? Hindi ko talaga alam yun yung panggalan. Oo. Pero anong trabaho niya rito? Siyang Yung 5'6" pa rin. Oo. pero namamahala siya ng Gurdwara. Oo, lagi naman siya punta doon sa Gurdwara. Saan lugar siya pinatay? Doon sa... Parang malayo sa Gurdwara. Punta siya bahay. Aha. Tapos sundo niya. Tapos ganun. Pinatay. Sama nun shoot him. Aha. Buti yung asawa niya hindi Hindi na. nasaktan. Hindi na. Kahit kasama niya, hindi siya, wala na. Ano, matanda na ba yun? Hindi naman. Bata pa. Oo. Parang 32 years, gano'n. Oy, bata pa. Napakabata. Ano? Oo. May anak siya, dalawa. Bata pa. So, ano ang naging balita? Ano, may kaaway ba siya? O ano? Nobody know about it. Parang wala. Walang kaaway. Wala pa, hindi pa alam. Hindi pa Hindi pa siguro. siya. Under investigation pa. Siguro sa Ali, ikaw nang mag-verify nun. Oo. Para maibalita natin ang kumpleto sa ating mga Oo, kaibigan. may balita. Pwede naman. Okay. Batang-bata, Yeah, ano? Batang-bata. Oo. Ang asawa ba niya Filipino Hindi, or Indian pa rin. Indian Indian din? din. Sige. kawawa naman. Balitaan natin ng mga tao Oo. kung makukumpleto na ni Ali ang mga detalye. Oo. Kailan nangyari ito, Ali? Ito week pa rin. Itong week na to. Ito. Okay. Ay, medyo bago-bago pa. At Oo, meron bago pa. Oo. marami pang pwedeng mangyari Masakit dyan. na balita para sa Oo. mga kapatid natin na dumadayo para magtrabaho, para Magbigay negosyo sa maraming Pilipino. So, marami sila natutulungan ng mga tao, Okay. ng mga kolektor. Mga Pilipino rin yun. okay, tuloy muna natin yung balitaan natin. Balitaan Okay, na. mga tanong nyo, ano pa ang ano? Okay, so yun nga, nasa Diyos ang awa, nasa tao ang gawa. So ang gawa ay dapat nagdadasal ang tao. Yeah, meditation is very important. Ayun. Kasi kung naniniwala ka o tinatanggap mo na ikaw ang buhay na templo ng Diyos, nasa loob mo ang Diyos. Yun. From there, hanapin mo siya sa loob mo. Ayun. Wala sa mga simbahan, wala sa mga templong ginawa ng tao. Gaya nga ng sinasabi sa Biblia, hindi naninirahan ang Panginoon Diyos sa mga templong gawa sa kamay. Kundi nasa sayo. Tayo Ayun. hindi ginawa ng kamay. Dahil hindi naman maipapasok sa sinapupunan ng mga kamay ng nanay o tatay Tama naman. para likhain. Para Kakaiba makalikhain yun. ang bata. Yun. Kaya hindi, ang tao hindi ginawa. Okay, meron tayong text message. Pero, tanong ko muna. Kasi ang mga naging rason dyan, sabi, ang ang gawa na sinasabi huwag magpakatamad, kailangan kumilos. Na sabayan ng dasal ang pagkilos daw. Yun daw ang Hindi. gawa. Hindi naman sinabi ng Diyos na magtrabaho pa kayo eh. Ang gawin niyong trabaho yung pagdarasal. At saka pwede Hindi naman. madaling magdasal eh. Akala lang ng tao napakadaling magdasal. Napakahirap. Dahil unang-una, ang sinasabi nga ng Diyos, no? Awitan mo ko. Bigyan mo ko ng isang magandang awit. Okay. Hindi lahat ng tao nakakaawit. Dapat. Yung iba,
binigyan ng kakayahan, ayaw naman. Tinatago. Yun lang ang pwede nating ialay sa kanya. Dahil lahat ng bagay kanya na. Yun. Ano pa ang iaalay mo? Yung awit mo, yun lang ang talagang personal na galing sa'yo. Kaya awitan mong Panginoon na yun ang inaantay niya. At saka yung mga kapatid naman, gawin nating halimbawa yung mga kapatid na Muslim, nagtatrabaho naman sila kahit na meron silang, nakakapagdasal pa rin sila, di ba? Yeah. Oo, meron naman at merong oras, as long as i-manage mo yung oras mo, makakapagdasal ka talaga. Hindi yung pababayaan mo yung dasal dahil yun ang hinihingi sa'yo ng Diyos. Okay, may text tayo galing kay Tony ng Quezon City. So, wala po bisa ang kambing na alay sa project? Wala. Saan po pumupunta yung alay na yon? Ay, sa construction yan sinasabi niya, malamang. Hindi lang sa construction. Oo, mga ibang projects. di ba? O, yung mga paggawa ng tulay. Oo, yung mga Nag-alay din na. ayun, yung sinasabing nagkatay ng manok, nagpadugo, mga ganon. Hindi eh. Hindi. Hindi man inalay yun eh. Oo. Pero ang alam ko doon, hindi naman nila inaalay sa Diyos yun eh. Inaalay nila sa mga espiritu na daw doon, di ba? Ang Ganon, ranarayim, kaya sila nagpapadugo. Tama ba? Hindi ko alam. Yun yata nadidinig ko rin. Oo, yun ang Yung ganon. practice. So, mali. Dahil Oo. dapat, ang sabi ni Ranarayam, Iaalay mo yung dalawa. oo. Pero yung isa, Pakakawalan. pakakawalan mo yung isa, sasabihin mo ang mga problema mo, ibubulong mo sa kambing. Dahil habang ibinubulong mo, yung isa naman, parehong nakikinig yun eh. Yung dalawang kambing nakikinig yun. Okay. Habang ibinubulong mo dun sa isa, yung isa naman, inaalay mo sa Panginoon Diyos. Yung pasasalamat Yun. na sa pagbibigay buhay sa atin, sa hindi pagkakaroon ng karamdaman, Okay. hindi pagkakaroon ng mga problema. Tapos yung isa, kung ano man ang iniisip mong problema o karamdaman, doon mo ibibigay. At saka mo pakakawalan. Iisipin mo ngayon, magkano ang halaga ng kambing? Oo. Magkano ang halaga ng problema mo? Lalo na kung may karamdaman ka, magkano ang Kung gagastos? 3,000 ang isang kambing ngayon, 3,000 lang ba? Ang Ang gagastos. halaga, Gagastusin sa ang halaga ospital. ng problema mo. Yung iba, wag na lang di bali nang may problema, sayang yung 3,000. Minahal mo ang pera. Ayun. Okay. So, itong tanong ni Tony ng QC, saan pumupunta yung alay na yon na ginagawa ng practice na Di dun sa pag may building. project? Di wala. Di dun sa building. Oo, sa building lang. Yeah. Mhm. So nagpadugo ka, di magkakadugo din. Oo. Aha. Kasi daw may nadidisgrasya o namamatay sa mga proyekto. Anong nangyayari Kaya sa nga ganun? dahil nga sa ganun, Brad. Dahil sa doon sa practice padugo nila. na Ayun pala. naginawa. Nauna na silang nagpadugo. Lalong nagkakaroon ng pagdanak ng dugo or Yeah. whatever. Napakamali, Maling-mali talagang yung mga naunawaan ng mga tao, Maling-mali. Mali ang pagkakaintindi ng... Yeah. Okay? So, does it mean that for every problem, there should be 2 goats? Or merong mga problema na pwede naman kasama doon sa 2 goats? Hindi. Katulad ng problema ng pagsiselos, no? Hindi sinabi ng Diyos na idaan mo ang problema o ang solusyon niya nasa kambing. Wala. Ang solusyon niyan sa isang basong tubig lang. Pero malalagay sa kahihiyan ang pinagseselosan mo. Dahil paharapin mo siya sa isang ministro o yung nakakaalam ng mga sekreto. Tapos ngayon babasahin niya na kung totoo yung iniisip ng lalaki doon sa pagsiselos niya. Pag ininom ng babae yung isang basong tubig na yon na galing sa isang lugar, sasakit ang balakang, magkakasakit yung babae. Pero kung wala naman, walang mararamdaman yung babae pagkainom ng tubig. Ibig sabihin nun,
malinis siya. Malinis ang konsensya niya. Yung lalaki ngayon ang may problema. Okay. Siya ngayon ang mananagot. Okay. Napaka-interesting yan, Rana Rayam, ano? Babalikan, mas klaruhin pa natin sa pagbabalik natin. Ang oras natin, 11:11 na ng gabi. Ang oras na inihatid sa atin ng Dash Alkaline. So, sa pagbabalik ko namin, ipagpapatuloy natin ang discussion na yan. Magbe-break lang ho muna tayo. Top-rated music station ng dekada 80, ang WBL. Tuloy na naglilingkod sa inyo sa pamamagitan ng magaganda at piling-piling programa. Mula Lunes hanggang Linggo, aaliwin kayo ng aming kilalang mga komentarista at public service program. Ito lamang sa himpilan ng DWBL. Ito ang iyong Kapalaran. Okay, balik tayo dito sa programang Kapalaran. Kung kayo po ay kabubukas lang ng inyong mga radyo, ang pinag-uusapan natin ngayon ay tungkol sa actually part pa rin ito ng pag-aalay. Yeah. Pag-aalay. Kasi ang pinakatema natin ngayon ay nasa Diyos ang awa, nasa tao ang gawa. So, napunta tayo dun sa pag-aalay ng hayop, Yung kambing in particular. Pagkatapos may nagtanong, kung si Kevia nagtanong kung ang kambing ay It depends per problem. okay. Or always ba, standard ba yun na parating 2 kambing or ganon? So ang Hindi. sagot ni Rana Rayam ay hindi. Yeah. Dahil depende yon sa problema, ganun ba? Yeah. Kung anong karamdaman o ano. At saka hindi yata parating kambing din, ano? Hindi. Nasa Biblia lahat yan. Yes. Humihingi pa minsan ng lapwing, Oh. ng kambing, minsan tupa, Isda, diba? minsan isda. Panggamot sa certain Yung sickness. paggamot sa mga problema. Mhm. Kaya hindi nagkulang ang banal na aklat sa pagbibigay ng mga aral. Mhm. At kung paano gagawin natin. Ang kaso, inaasa na lang ng tao yung dapat gawing solusyon sa mga problema. Dapat sila ang magsagawa. Ayan. Katulong ang mga nakakaalam, no? Yung mga ministro o yung mga pastor. Oo. Supposedly, yun ang gagawa. Kasama sila at sabay-sabay silang mananalangin. Kaso, walang panahon ang mga tao. Okay. Wala silang panahon. Magkakaroon lang sila ng panahon pagka nakahiga na sila. Ayun. Pag may sakit na. Di nga ba pag ang tao napakaraming problema, yun ang panahon ng maraming pagdarasal dahil maraming problema. Ang tao ba, pagka sinilang, kasama na ba yung problema? Saan ang gagaling yung problema na bata pa, baby pa, meron na siyang pagdaraanan na mga problema sa buhay? Bago pa tayo panganak, katulad ng Panginoong Hesukristo, kilala na tayo ng Panginoon Diyos. Bago ka pa ipanganak, ano ba talaga ang pangalan mo? Sino ka ba? Okay. Hindi mo alam. Ang pangalan mo ngayon, ibinigay lang ng Diyos, ng Nanay, ng magulang, magulang, nanay, isa ng tatay. kaibigan. Ngayon, yung mga kaibigan mo pa, babansagan ka pa ng ibang pangalan. Oo, totoo yan. Yung minsan makahayop yung pangalan. Dinadala mo yun. Ayun. Kaya- Nagkakaroon na epekto sa pagkatao. Nagkakaroon ng epekto yun sa pagkatao. Ayun, So, napaka-importante. ibig bang sabihin no, na yung pangalan na binigay sa isang sanggol, meron din yung, ibig sabihin, meron ba siyang May pinagdaanan na siya. pinagdaanan na siya nung, Na- Katulad ng binanggit ng Panginoong Hesukristo, ang tinutukoy mo, yung reincarnation. No? May reincarnated life ang lahat ng tao. So, yun yung dala-dala niya. Dala-dala niya yun. Pagkatapos, binigyan siya ng pangalan na hindi maganda ang hindi pa rin karga. tugma sa kanya. Kaya kita mo, merong mga bata pa lang sobrang talino na natatandaan na nila yung pinanggalingan nila. Oo, meron gano'n. Yeah. So, meron namang batang sakitin. Yeah. Ito ba, Karma niya yan. it's either karma or pwede rin bang galing sa pangalan na ibinigay sa kanya? Kung minsan naghahalo. Ayun. Kaya, hindi. Kaya kita mo, sa nung unang panahon, ang pagbibigay ng pangalan,
Hindi basta't naisipan lang ng magulang. Oo nga, di ba? Kinukonsulta yon sa mga matataas na Nakakaalam. tao. Yung mga taong simbahan o mga taong yun ang nagbibigay ng pangalan. Dahil binabasa nila kung ano yung tugma doon sa kaluluwa na dumating. Ayun. Ngayon yata, hindi naman na alam ng mga karamihan. ng Hindi mga kasi karamihan ngayon lumalayo na sa Biblia. Oo. Pero hawak nila parati Ay, hindi. Biblia. Hawak nangyari? pero hindi binabasa. Oo, hawak Kasi nga, nila yung- yung may mga yung passages kakilala ko silang nga eh. tinitignan. Kasi yung kakilala ko nga, nung nagkaroon kami ng pag-uusap, sabi niya, tanging ito lang libro na to ang maaari natin sakyan patungong langit. Sabi ko sa Ano kanya, yung libro mismo? tumapak ka na. Tatapak na ako. Sabay na tayong Sabay na lumipad. kayo pupunta ng langit. Sabi niya. Awa naman ng Diyos. Pareho kami nahulog. Tapak-tapak yung Biblia. Nagalit pa sa akin. Sabi ko, hindi yun. Yung nilalaman. So, ibig sabihin na ang mga nagbabasa ng Biblia, hindi lang nila nababasa yung talagang totoong dapat nilang malaman. Ayaw nilang basahin. Oh, katulad na lang nung Kasi kadalasan, Kadala- pag nag-aaral ka ng Biblia, merong nagtuturo sa'yo. Oo. Yung nagtuturo sa'yo, Pinipili ang ituturo. yun din lang ang natutunan niya eh. Oo. See? Meron silang samahan na, ito lang ang babasahin natin, ito lang. Imposible, oh. Kaya, pagka binanggit mo sa kanila yun, hindi ko alam yun. Pero with all honesty, ako naman din nagbasa rin ng Biblia mula ng pagkabata. Pero hindi ko rin napansin hindi ko binigyang pansin yung mga binibigyan ko na ng pansin ngayon ng mga passages. Katulad na lang yung sinabi ni Kristo na, I am the light of the world for as long as I am in the world. Nabasa ko, pero hindi ko Pero wala lang. hindi ko binigyan ng hindi ko inarok. Wala Di pa ba? sa'yo yung espiritu Tsaka isa pa, yung ng mga panahon na yun. Okay, kaya Dahil kung nasa kanila na yung espiritu, maintindihan na maintindihan nila yun. nila. Ayun. at saka ano ba sa Hindi na Biblia? sila mag-aaway-away. Ayun, oo. Diba sa Biblia, sinasabi na nandyan lahat ang kasagutan sa lahat ng mga sakit, sa mga Yeah. problema. Pero bakit noon Tingnan mo, na? bakit ngayon meron tayong punsoy? Mas nahuhumaling ang mga tao doon. Feng Shui o punsoy. Oo. Doon sila kumukonsulta. Oo. Samantalang meron ng ating Biblia na nakasulat, mildew of the house. Oo nga Ganun din ang naman. punsoy. Mas malalim pa sa punsoy ang mildew of the house. Ayun ang nakakatuwa sa tao, ano. Mas pinagkakagastusan nila yung mga ganyan at yung mga charm na sinasabit-sabit sa mga kabahayan, 'di ba? Kasi nga, hindi Ikaw ba, Kevin, naintindihan meron ng ka ring Biblia. charm o ikaw ay lucky charm na talaga? Minsan ako kasi hinihimas ng mga tao. Ayun, siniswetin mo sila sa lugar, diba? Ay, sa Sa sugal. poker. Sa poker ba? Parang ikaw ay lucky charm eh. O lucky charm kaya ata kay ano eh. In short, display. Sa poker. Kaya, So, ako nga, Amira, ngayon ko lang naiintindihan isa-isa yung laman ng Biblia. Samantalang nung araw, basa ako ng basa ng Biblia. Ako hindi lang isang beses o 3 beses ko binasa yan from end to end. Pero yung mga hindi ko ba binigyan ng ganong pagpapahalaga ang bawat na nababasa mo. Siguro sarado lang talaga yung ulo mo. At sinabi nga ni Rana Rhyme, hindi pa dumating ang espiritu na para magbukas ng At saka hindi lang yun. Hindi pa dumadating. Yun talaga mag-explain. Katulad ng doktor, dapat yung doktor, alam niya kung anong ginagawa niya. Kaso, Sino nga ang mag-explain niya kung hindi yung talagang tao Ang nagpapaliwanag. nakakaalam. Ang nagpapaliwanag ng Biblia, isang inhinyero. Di building ang alam nung gawin. So, in terms of Bible po, ano po yung dapat sundin? Is it the Old Testament or the New Testament? Hindi ko lang malaman bakit nagkaroon ng New Testament. Kasi ang sinabi ng Panginoon Diyos, forever. Di sundin mo forever.
hindi mo dapat sundin yung New Testament dahil ginawa lang ng tao yun eh. Pero nandoon ang Panginoong Hesukristo. Sundin mo ang mga tinatagubili ng Panginoon. Panginoong Hesukristo, tama lahat yun eh. Napakaganda lahat ng sinabi niya ron. Pero ang ano dyan taon-taon ang ginugugol nila sa pag-aaral ng hawak na hawak nilang libro. Pero hindi nila nakikita yung mga dapat makita. Kasi ang tinutumbas naman doon, magkano kikitain doon? Ayun lang. Magkano na ba koleksyon? Sabagay. Kaya nandoon ang atensyon nila. Wala sa talagang pag-aaral, wala sa pagtuturo. Yung mga iba, pinapadala pa sa ibang bansa, doon nagpakadalubhasa sa teolohiya, o di ba? Katas yun ng second and third and fourth collections. Yun lang. Sayang talaga. Tolits, wala ka rito eh. Oo nga eh. Di sana- Ano kaya masasabi ni Tolits? Alam mo, Mira, sa totoo lang, ang Biblia, parating si Pablo kasi nakatutok lahat ng mga tao dyan. Ayun nga, Kaya kasi- sinasabi nga nila, disciple si Pablo. Mas binibigyan nila ng toon ang panahon nila kay Pablo kaysa kay Moses. Oo. At saka, inaway pa nga ni Pablo, di ba, si Peter. Si Peter. Yeah. Galing ni Pablo. Kaya napaniwala naman ni Pablo ang mga tao. Sino ba Pablo tinutukoy niyo? Baka naman si Bertuso. Si Pablo yung kapitbahay yata ni Kevia eh. Sa barangay. Ano ba yun? Sa Pablo Ocampo Sr. doon sa may Vito Cruz. Oy, may katanungan tayo dito ha. Ano po yung spirit na sinasabi nyo na dumadating para maintindihan ang Biblia? Espiritu ng Diyos. Ayun. Yan yung tinatawag nating Holy Spirit. When the Holy Spirit comes, may dala siyang music na sasabayan mo. Yun ang magpapaintindi. Magbubukas ng Yes. kaisipan mo. At yun din ang magpapalubag ng iyong kalooban. Oo. Kasi para sa very radical na yung thinking na gano'n na you go out of the box, 'di ba? Na parang hindi mo nasusundin yung mga nakakanned na pag-iisip ng mga tao. Well, Oo. hindi naman nakabox yun eh. Yung aral ng Diyos, hindi naman nakabox. Yun nga eh. Kaya lang, yung Napakaluwag nun eh. mga pagtuturo, Kaso yung paano, hand na yun mahirap maghanap ng talagang nakakaintindi. ayun. Yun ang problema eh. Kaya kailangan, at saka, alam mo yung kaisipan ng tao na ipinanganak akong ganito, mamamatay akong ganito. Eh di mamatay ko. Yun ang kahilingan mo eh. Ayoko nang Hindi ba? malaman, ayokong sa bago. Yung sinasabi Bakit hindi mo Bagong kaisipan. saliksikin ang sarili mo? At saka klaro-klaro. Masaya ka na ba sa katayuan mo? Tsaka klarong-klaro, seek ye first The The kingdom of of God. God. Oo. And all the rest shall All the be rest added shall be unto you. Yun, oo. Hallelujah. Hallelujah. Hindi yun ang kasunod nun eh. Kadalasan naman sabi nila na ano daw nila, yun yung mga turo ng mga lola nila. So, hindi sila talaga makabitaw sa tradisyon. Iba pang isa pang kalaban yan sa sa pag-iintindi Alam mo ng kasi, is tradition. So ngayon, no, ang mga tao masyadong nalilibang sa kasayahan ng mundo. Nakakalimutan na nila kung anong hinaharap nila. Okay, may katanungan tayo dito galing kay Rina ng Rizal. Good evening po. Asko, may kinalaman po ba yung pagiging sakitin at pag-uugali ng anak ko sa name niya? Galing kay Rina ng Rizal. Maaring may kinalaman yun. Dahil hindi mo alam kung sinong espiritu yung ikinarga mo sa anak mo. Ayun. Kasi ang tao naman ang hilig sa... Kasi kadalasan, iniisip ng mga tao, ito magandang pangalan to, galing to kay ganito. Or celebrity. Mukhang maganda. O ayan, mga celebrity. Pero hindi mo alam, ano yung kinuha mo doon? Maganda bang vibrations yun? O baka mamaya, eto ang dala niyan. Nung pagkabata niya, sakitin siya, na hindi mo naman alam, nakita mo siya, matanda na siya.
Oh, yun. So, maaari mong ikarga yun. So, kaya nga naging practice nung Yeah. olden times na pinapalitan ng pangalan ng tao, di Di ba? ba, ang Panginoong Hesukristo nga, pinalitan lahat ng pangalan ng apostoles. Oo. Si Pablo hindi napalitan. Hindi naman siya kilala. Kasi hindi naman siya, well, kilala siya kasi siya yung Hindi sila taga-persecute. nagkita eh. Pero hindi sila nagkita. Hindi yata siya disipulo. Hindi Hindi nga. naman siya disciple. Kaya- Hindi nga, oo. Hindi siya legit. Hindi siya legit. Hindi naman kasi siya legit eh. Ang oras mo natin, alas 11:15 na ho. At magbe-break lang tayo sandali. Magbabalik ang kapalaran. Diyan lang po kayo. Mula sa top-rated music station ng Dekada 80, ang WBL. Tuloy na naglilingkod sa inyo sa pamamagitan ng magaganda at piling-piling programa. Mula Lunes hanggang Linggo, aaliwin kayo ng aming kilalang mga komentarista at public service program. Ito lamang sa himpilan ng DWBL. Ito ang iyong kapalaran. Okay, balik tayo dito sa kapalaran. Kung kabubukas lang ho ninyo ng inyong mga radyo, kayo po ay nakikinig sa programang Kapalaran. At napapakinggan niyo po kami tuwing Sabado lang, 10:30 hanggang alas 12 ng gabi. At sa mga kaibigan nating mga OFW sa Lebanon, sa Taiwan, sa Hong Kong, Russia, Thailand, ano pa ba yung mga nag-hi-hi sa atin sa Facebook na account ng Kapalaran? Ayun, maraming salamat po at yung mga nagfa-follow ng Twitter account ng Kapalaran, ang Twitter account natin is Kapalaran Mag. At yung mga bumisita sa website ng na kapalaran.net, maraming salamat. At yung mga ngayon lang nakapakinig sa atin, meron ho tayong replay ng mga past programs or past episodes ng Kapalaran nasa kapalaran.net ho. At nandun din pati yung kopya ng ating newspaper, Kapalaran News Mag. Okay. So, balik tayo sa pinag-uusapan. Nasa Diyos ang awa, nasa tao ang gawa. Medyo smorgasbord na to, no? Halo-halo ng mga gawa ang pinag-usapan natin dito. Kung ano-anong gawa ang dapat gawin ng tao para mapasa kanya ang awa ng Diyos. Yeah, actually, iba't ibang solusyon ang inihain ng ating banal na aklat. Nasa ating lahat. Okay. No, miski si Dr. Jose Rizal, no, kung babasahin mo ang Biblia, sinunod niya ang nakasulat sa Biblia nung inopera niya ang kanyang ina sa mata. Sa mata, okay. Yeah, ang ginamit niyang sa proseso ay yung ginawa sa Biblia, yung ketobit. Yung isda. Yung halos nabubulag na yung mata ni Tobit. No? Yun ang ginawa ng magaling na Jose Rizal. Ayun. Nung inopera niya ang mata ng kanyang ina. Basahin mo sa Biblia, makikita mo, pareho ang ginawa. So ibig sabihin, talagang Sumusunod siya sa lumang kautusan. Yeah. Samantalang irehes siya sa mata ng mga Wala tayong magagawa. Makadyos. Sinong Diyos yun? Diyos ko day. Diyos ko dahil. Just call Lord. Just call it. Color juice. Yun ang mahirap, talagang nalalayo at pilit na nilalayo Tingnan mo, ng tao ang kapwa-tao. Napakaganda ng sinabi ng gatpo ng Jose Rizal. No? Nakita ko ang ilaw sa aking kalooban. Kalooban. Oo. Gusto kong ibahagi. Hindi ko nais na makapantay ang magagaling na tao o mapailalim sa magagaling na tao. Hindi ko nais na sila'y lamangan. Ang gusto ko lang ay maibahagi ang liwanag na nakita ko sa loob ko. Wala namang gusto makinig sa kanya. Siya. So, from there makikita mo na
kinilala na siya, iginalang na siya. Oo. Alam niya ang sikreto ng Diyos. Yun naman ang Kaya nga, ginamit niya yung apelidong Rizal. Rizal. Hindi naman siya Rizal, di ba? Hindi naman yan ng, ano niya eh, Yung family name ng father niya. Mm-mm. Mercado. Kaya nga, pero Kaya- bakit Rizal? Yun ang pangalan na ibinigay ng Diyos sa kanya. Yung Al, yung Riz at Al. Okay, may katanungan tayo. Meron po bang scientific explanation ang paggamit ng isda sa paggamot ng karamdaman sa mata? Nakalagay sa Biblia yan. No? Meron. At syempre, kung ito nakagamot, meron Yeah, talagang merong ganito lang ha. Oo, may resulta eh. Ganito lang ha, yung mga herbs, 'di ba? Yung mga dahon-dahon na ginagamit sa panggagamot. Bakit nakakagamot? Dahil meron dong Hello, yung anghel ang nagturo niyan. kaya nga, pero ang anghel ang nagturo kung anong dahon ang pwedeng gamitin. Kaso, Diba? hindi na alam nung anghel ngayon, binago na ang mga pangalan. Kasi gluta tayo na yung anghel na kilalam namin. Na iba na siya. hindi na yung anghel na bumaba. Mga kababata naming anghel. Ayun, oo, naiba na siya. Mm-mm. Okay, so ang pagkakaroon ng tao ng problema, bakit ang isang taong madasalin marami pa rin problema? Siyempre, bakit hindi ka bibigyan ng Diyos ng problema, doon ka lang lumalapit? Mhm. Kung may problema ka, tsaka ka lang malapit sa Kanya. So, should Doon we ka lang say nagtatanong, doon ka lang naghahanap. it's a wake-up call? Yes, definitely. Ayun. Tama pala yung iba na, kaya nagkakaroon ng problema, nakalimot na. Panay trabaho, panay negosyo, nakalimot, ginising ng Diyos, nagkaroon ng malaking problema. Tama? So it doesn't necessarily mean pag may problem yung tao, tinitesting lang niya yung tao. So it means na kaya siya binibigyan ng problema just to give him or her a wake-up call. Yeah, actually, hindi na tayo kailangan subukin ng Diyos eh. Bakit niya tayo kailangan subukin? Dahil ibig sabihin nun, hindi niya tayo kilala. Ngayon, bakit kailangan mo subukin? Dahil hindi ka sigurado. Ngayon, pinabababa natin ang uri ng pagka-Diyos niya. Pag sinasabi natin, sinusubukan natin siya, hindi siya natutuwa nun, naiinis siya nun. Ano, pinabababa mo ako, hindi ko kayo kilala. At saka, sa pangalan mo pa lang, kanina nabanggit natin kung ano ang dala ng pangalan. Kung may dalang sakit ito, pwede rin magdala sa'yo ng problema, tama ba? Kaya kasama yun. Ayun. So, yun ang dapat nating i-consider. Tingnan mo, may mga artista na pag nagbago ng pangalan, Sumisikat. Oo, tama yan. Oo. di ba? Iba na nagiging kapalaran nila. Kaya malaki ang dala ng pangalan ng bawat isa. Ilan kayong pare-pareho ng pangalan, pare-pareho ba kayo ng kapalaran? Hindi eh. Totoo, no? Uy, ang daming boy, ang daming baby, ang daming kung ano-ano pa, di ba? Bakit? Pareho silang boy. Ba't hindi pare-pareho ang kapalaran? Yung isa baboy eh. Hindi ba? Ay, boy baboy. Boy, baboy. Yung isa naman, Boy Becky. Boy, Becky. Di ba? Kaya na iba. Hindi nga. Pareho silang boy. Pareho silang Agnes. Pareho silang Ana. Kevin. Parehong Ana. Parehong Maria. Ba't hindi pareho ang swerte? Ano meron? Siyempre. Kung ang Iba-iba pangalan ay ang may dalang pagkatao ano. nila. Ayun. Kaya nga tinatanong yung birthday, kailan ka pinanganak. Ayun ang kasagutan. Doon ka na Kasi iiba. baka sabihin ng mga listeners natin, akala ko ba pag kumopya ako ng pangalan, magiging gano'n ang vibration ng buhay ko. So, nasa vibrations mo At ng sino yung kapanganakan spirit mo. na dumating sa'yo? Ang tanong ko, may spirit ka nga. Spirit of Baka empty. spirit of Spirit of cheminess. Ano daw? Spirit of cheminess? Yan ang mga natututunan sa mga University of Cheminess. Gayminess.
Yun ang... Kaya, Naku, doon, miss na miss ka dito. oo nga eh. Wala kaming tagakanta. Oo. Upang At saka- magpalubag ng mga loob. Sa intermission natin eh. At saka si Tolitz din eh. Kasi kung Oo, nandito eh. si Tolitz, tatanong ko sana sa'yo kung kailangan niya bang palitan yung pangalan niya para mas lalo pa siyang sumikat. Hindi, tanongin mo yung lola niya. Ali daw can sing. Gusto ko rin sanang kasing kumustahin si Tolitz kung nakalabas Kumusta na na yung yung lola lola niya. niya? Oo. Oo. Kasi para kung kayang baguhin yung pangalan, Pababago natin yung pababago pangalan ni natin Tolitz. para Parang narinig ko yun na nagkaroon ng miscarriage daw. Tatlong beses. Oo, Tatlong kaya beses nga eh. nagkaroon ng miscarriage yung Kaya lola gusto niya. kong- kaya Hindi si gusto ko, Tolitz. kaya gusto At kong saka alam mo kung anong edad. Parang nasa 80 plus na yata. parang ganun. Ay, bata pa naman si Tolitz pa ating Abortionist pala si Doc Tolitz. Eh, paano parating stethoscope ang ginagamit? Wala nang iba. Patay. Patay tayo bukas kay Tolitz. O Tolitz ha, mahingi ko lang yung pangalan ng lola mo ha, mapalitan yung pangalan niya para wag na siya magka-miscarriage. Okay. Ito ha, ibabalik ko yung sa mga tanong natin. Mm-mm. Yung bang pangalan, kunyaring Catherine, isa lang ba spirit nun? Panay Hindi. Catherine, isang spirit lang? Hindi, iba-iba. Yun nga daw, depende sa Hindi, kapanganakan. ibig sabihin ba, yung pangalan ng Catherine, marami pa rin Hindi. nakakargang spirit Kung doon? titignan mo, no, dun sa Catherine, merong Catherine the Great, di ba? Merong Catherine Oo. maganda, merong Catherine hindi maganda. Kaya isipin mo na pag pinagsama-sama mo yung karakter ng iba't ibang Catherine at ikakarga sa'yo, ano na mangyayari sa'yo? Meron daw kasi mga pangalan na nagpapaigsi ng buhay. May mga pangalan na nagpapayaman. Tama ba? Nasa guhit na ng palad mo yun. Ah, Kaya nga, sabi nga ano kaya ang guhit Kanya-kanya. ng aking palad? kanya-kanya ang guhit ng palad. Yung kapalaran. Kapalaran. No. Actually, hindi lang pinapansin ng mga tao yan, pero napaka-importante yan. Okay, another text message from Rina ng Rizal. Ano po mabuting gawin ko para mabago ang kalagayan ng... ito yung kanina na Yeah. sakitin. So, actually, binigay niya yung anak niya. Ano po mabuting gawin ko para mabago ang kalagayan ng anak ko? Cedric Anthony Magbanwa yung name niya. Rina, palagay ko, nabanggit ni Rana Rhyme kanina na kailangan ng complete birth date. Para pakitext mo ulit. Ipadala mo rin sa amin yung litrato sana. Ayun, okay. meron kaming Rina, meron kaming email address Email, na pwede mo i-email yung picture ng anak mo. Ipadala mo yung picture, no? Tapos, sasabihin namin sa'yo kung ano ang pinakamaganda na magagawa mo. Kung kinakailangan, binyagan siya dun sa lumang kaluluwa niya. Ayun, oo. So, ang email address na pwede mong gamitin is kapalaran, isang word yan, huwag mong paghiwa-hiwalayin. Ulitin ko, kapalaran at gmail.com. Yun ang dun mo ipapadala. Pwede mo rin siyang ipadala sa Facebook account namin, yung Kapalaran Magu, at pwede rin sa website kapalaran.net. At kung medyo nalilito ka, pwede kang tumawag sa 919-2950. Yan ang number ng Kapalaran headquarters. Landline yan. Headquarters, hindi siya office. Ganun. Hindi tayo nasa kampanya. Tribo. Wala tayo sa politika. Tribo. Bakit? Social ako Gusto ko malaki Office, baka isang room lang yan. Ito, tribo kasi to. So, yun ang ang number natin. 919-2950. 24/7. Ay, pwede ba? 24/7. Sa bagay. Kasi obligasyon natin yun. Oo. Hindi kami pwedeng tumanggi, no? At saka si Izumi, alam ko nakikinig ka. Ay, oo nga pala si Izumi.
Kaibigan Bati na ni kami ni Aling Elaine? Aling Elaine. Okay. Hindi na siya Aling Elaine ngayon. Madam Elaine. Hindi na siya Aling Elaine. Hindi na siya Aling Elaine. Matapos ka nga namang ipagluto ng 2 kilo at kalahating nilaga, wala ka ng karapatang tawagin siyang Aling Elaine. Okay? Madam Elaine. Madam Elaine. Sige. Kasi baka mamaya Baka mamaya sunugin na yung nilaga ko. Nung unang niluto, okay. Napakasarap Nung pangalawa, nadurog na lahat. Sa susunod, sunog na mga gulay nun. Mas masarap nga yung nadurog Sa bagay, anak ko, Elaine, walang epekto yung pambawi mo sa Aling Elaine dahil lalo pang nasarapan. Alright, ang oras natin, 11:30 na ho. At mag-break lang tayo sandali. Sa pagbabalik ho natin, ay pag-uusapan natin ang balik-tanaw sa kapalaran sa pag-ibig at relasyon ng isa nating tagapakinig. Magbabalik ho kami. Kung gusto nilang tumawag, pwede na ho silang tumawag. Anytime. Mula sa top-rated music station ng dekada 80, ang WBL. Patuloy na naglilingkod sa inyo sa pamamagitan ng magaganda at piling-piling programa. Mula Lunes hanggang Linggo, aaliwin kayo ng aming kilalang mga komentarista at public service program. Ito lamang sa himpilan ng DWBL. Ito ang iyong kapalaran. Alright, balik tayo sa programang Kapalaran. Kung kayo ay kakabukas lang ng radyo, hindi pa huli, may 30 minutes pa tayong natitira. At ang mga numerong pwedeng tawagan is 631-2646, 631-2647. Pero kung hindi man pwedeng tumawag na dahil si Kevia ay may ikukwento sa atin, okay lang ho, kung hindi natin mapag-usapan ngayon yung katanungan, sa susunod na Sabado natin pag-uusapan. Ano ho? Okay, ito na si Kevia para sa balik-tanaw sa kapalaran sa pag-ibig at relasyon. Bago natin po simulan, may tatanong lang muna po ako. Bakit ba kailangan nating ibalik-tanaw ang ating kapalaran? Ano ba ang mapupulot natin dito? Doon natin maaring maituwid ang ilang pagkakamali. Kasi lalo na sa relasyon. Ang pananaw natin kung minsan, tama ang kilos natin, pero sa totoo lang, medyo mali. So it's like you're searching kung learning, then after that you move on. Yeah. Yun. So mga tagapakinig po ng kapalaran, babalik tanawin po natin ang kapalaran sa pag-ibig at relasyon ni Manang Ellen. So, sino po ba si Manang Ellen? Pabanggitin pa ba natin? Huwag na. Ano na po yung script ni? Pen name. Si Manang Ellen or si Manang ay isang tagalako po ng mga paninda ng isda at gulay sa isang sikat na subdivision. Siya po ay isang babae na nahiwalay sa asawa, ngunit siya po ay maraming anak. Yun nga lang po, nagkaroon po siya ng suliranin sa kanyang buhay nung isa sa kanyang mga anak ay nakulong ng 9 na buwan. Matagal-tagal din. Dahil napagbintangan yung anak niya sa sala ng sa paggamit ng droga. So, lahat na yata ng klase ng trabaho pinasok niya, mula sa paglalaba, pamamalansya, at kung ano-ano pa, para lang mailabas yung anak niya or magkaroon ng piyansa na nagkakahalagang 20,000. Medyo malaki po yun, kahit papaano, 20,000 din po yun. Nung sa kabila ng kanyang pagsisikap upang masolusyon ng kanyang suliranin sa problema sa anak, ay meron pa pala isang problema, isang malaking suliranin na nakaabang sa kanya. Nagsumbong po sa kanya yung kanyang bunsong anak na sinabi na yung kanyang kinakasama daw ay nabuntis pala ang kanyang manugang.
So, at doon nagsimula yung kanyang galit na sabi pa nga niya sa amin, gustong-gusto na raw niyang tagain yung tao. So, ito po yung isang classic na pagkakataon na ang pagiging manugang na hinog pagiging manugang na hilaw ay manugang na hinog na. Malupit yan. Yun, Okay. yun po. Ano ang nahinog? Yung prutas? Ang prutas ni Eva? Ngayon, ano yung tanong niya? Bakit nagkaganon yung ganyang kapalaran? Yun ba yun? Bakit ba sa kabila ng kanyang pagsusumikap na itaguyod ang kanyang buong pamilya, na sana lumaki yung kanyang pamilya o mabuo yung kanyang pamilya, parang lalo pa sila nagkakahiwa-hiwalay. And the same time, may pumasok pa isang problema na lalo talagang hindi na sila magkakabalikan pa o mabubuo ang kanyang pamilya. Ang pananaw namin dyan, no? Hindi lang isa ang nagkamali. Para bang nawala na kayo ng panahon sa Panginoon Diyos na yung pagdarasal. Okay, naunawaan natin. Inuunan nyo, syempre, yung kabuhayan. No? Doon nakasentro ang kaisipan ng maraming tao. Pero, yung pagkakulang niya sa oras para sa kinakasama niya, ang nagbigay udyok dun sa lalaki na tumingin dun sa iba. Ngayon, yung manugang naman niya na Asawa ng anak asawa niya ng nakakulong. anak niya. Siyempre, nakakulong yung anak, di nalulungkot din yun. Siyempre, parehong nalulungkot, di gusto naman makatikim ng ligaya. Kaya sila nagpakaligaya. Ngayon, yung hinaharap doon, kung titignan mo, problemang walang solusyon. Kasi, ang magiging solusyon mo doon, either tagain niya nga o makapatay siya. Lalo Kaya, malaking problema mas yun. malaking problema pa yon. So, tama yung ginawa na lang niya. Ibinuhos niya ang panahon niya doon sa paghahanap buhay, sa pagtatrabaho, at hindi niya na dinala sa loob niya yon dahil pareho namang nawala na yon yung babae at yung kinakasama niya. Pero hindi marapat na pigilan niya yung anak niya na muling makapag-asawa. Ayun. Oo. Kasi pag pinigilan mo yan, pinipigilan mo yung ginawa ng Diyos na hindi mo alam kung ano ang kinabukasan. Huwag natin saklawan ang Buhay kinabukasan ng mga tao. Kasi parating kaisipan ng marami yun eh. Ako nakakala mas nakatatanda ako sa'yo. Nanay ako. Hindi ganun eh. Sa galaw ng buhay, merong Diyos na dapat nating pagtuunan ng pansin. Umiyak ka ba dahil hindi mo nakikita ang Diyos mo? O umiyak ka dahil sa mga problema mo? See, yun ang timbangin natin. Gaano ba ka-importante ang Diyos sa buhay natin? Ano ba ang Diyos natin? Ginawa na ba nating alila? Diyos ko, gawin mo nga to, gawin mo to. Ay, hindi, magagalit ako sa'yo, hindi na kita papansinin. Hello. Kaya ng dibdib natin yun. Okay. Ano ang pwedeng matutunan ng tao in terms of yung managing yung relationship ng mag-asawa? Anong pwedeng matutunan ng tao doon? Well, giving each other attention. The proper attention. Dapat natin ibigay yung atensyon na kailangan ng bawat isa. So, hindi dahilan na sobrang busy ka sa trabaho. Hindi mo... Obligasyon mo. Obligasyon mong tingnan kung anong pangangailangan ng asawa mo. Ibigay mo. Yun naman talaga eh. Kaya ka nga ginawang handmaid. Di ba? Ng asawa. Oo. Kaya ka nga naka-assign bilang asawa. Oo. Papilan mo yung asawa. Hindi yung ina ng mga magulang. Ng mga bata. Anak lang. Yeah. Balanse dapat. Ito namang si Manang
yung mga kanyang mga pagkukulang na ituturing natin kasalanan na pagbabayaran din niya. Kasalanan niya yung pagbabayaran niya yun. Paano niya pagbabayaran yun? Sa susunod na buhay. Ay. Sa next So kung ano life. yung mga dinadanas niya ngayon, hindi pa Kasi, kabayaran yun. Hindi pa. Oh. What you sow is what you reap. Pero the Yun ang reaping will isinuso come mo. later. The reaping will come later. I see. Paano po kung sakaling natutunan niya yung mga paraan ng mga nakatatanda at nag-alay po siya? Doon magbabago ang buhay niya. Okay. Merong nag-text sa atin dito ang wait lang ha. At mahirap yung masyadong masingkit ang mata. Okay, ang last 4 digits is 2619. Hi, just want to say that your radio program is very helpful and very entertaining. Great job. Uy, pakilala ka naman. Sino ba to? Oh, siguro, isa ka bang OFW na nakikinig sa amin? Maraming salamat. Okay. Maraming salamat sa mga papuri. Hugs daw, galing kay Kevia. Okay. Ako ayoko ng hugs. Ayoko ng malambot na hug. Gusto ko very tight. Baka mahagis ako. Baka mahagis ka. Okay, so dapat alalan kasi parati nating naririnig. Ay, hindi na kami wala na kaming mga romantic moments ni Mister kasi Hindi pwedeng busy ako, pagod na pagod ako sa trabaho, ganun. Hindi pwedeng hindi ganun. pwedeng ganun. You have to give time. Oo. Kailangan i-manage ang oras. Ay, siyempre. Oo. Hati sa anak, sa asawa. Kung gusto mong sa maging maligaya ang relasyon mo, bantayan nyo ang bawat galaw nyo. Ang ibig kong sabihin dun, hindi yung stalking each other, no? Oo. Hindi yung sinusundan mo. Kung hindi yung Stalking obserbahan mo, ano ba ang gusto ng asawa mo sa'yo? Bakit ka ba niya pinakasalan? Ano ba nagustuhan niya sa'yo? Then enhance mo yung nagustuhan niya. From time to time, ipaalala mo sa kanya. Kung isa ka magaling na musikero, tugtugan mo. Kantahan mo. Ay, romantic. Kung tumutugtog ka naman ng piano, ikaw yung babae, tugtugan mo. Ipaalala mo sa kanya, eto ang Dito mo nagustuhan ako nagustuhan. Yeah. Okay. You have to enhance it. Actually, requirement ko yan. Kung magkaka-boyfriend ako, kailangan it's either magaling kumanta o marunong ng music or marunong mag-drawing. Basta something na related sa arts. Ay, nako. Tumpak. Kasi yung humimas sa'yo na lang ang ginawa kang Lucky Charm, lahi ng musikero yun. Display lang Nanalo po ng time naman. na yun. Lahi ng musikero yan. Kaya pala marunong kumalabit. Nakalabit ka pala. Tamang-tama. Talagang dinala ka sa tamang lugar. Nanalo naman siya, di ba? Nanalo siya. Oo. Ang laki ng panalo nila. Okay, so balik tayo, no? Pero yung Lucky Charm natalo. Hindi, naubos lang ang energy mo. kasi naman yung Nahigop. yung Lucky Charm, hinati niya yung hinati niya yung luck dun sa katabi niya. Kaya siya ang naubos. Okay lang, panalo naman siya sa kinain niya eh. Sana nga nangingi ako ng balato sa kanya eh. Daan kada himas. Ang tindi. 500 kada himas. So, kompleto na tayo dun sa... So at least nalaman natin Hindi, na yung tungkol sa mildew of the house. No? sa pagbabalik natin yan. So magbe-break lang mag-break tayo. muna tayo. Medyo magra-wrap up lang muna tayo dun sa naging problema ni Manang Ellen. Balik tanaw natin na talagang hindi dahilan na busy ang isang tao. Kung obligasyon mo sa asawa mo, dapat gampanan mo. Okay? Magbabalik ko ang kapalaran. Mula sa top-rated
music station ng dekada 80, ang WBL. Tuloy na naglilingkod sa inyo sa pamamagitan ng magaganda at piling-piling programa. Mula Lunes hanggang Linggo, aaliwin kayo ng aming kilalang mga komentarista at public service program. Ito lamang sa himpilan ng DWBL. Ito ang iyong kapalaran. Huling 15 minutos na lang tayo dito sa ating programa ngayong gabi at meron para tayong text message. Okay. Alam ko na kung sinong nag-text. Si Aling Elaine po ito. I'm listening now. Pero I got it right na singkit. Ay, lamig ng mga boses niya hindi halatang puyat. Si Aling Elaine pala yun. Si Aling, hindi, Madam Elaine na Hindi na, ngayon. hindi na, oo. Hindi na. Magagalit sa atin yung wala tayong nilaga. Wag, baka masunog nga yung mga gulay sa nilaga. Kaya, Madam Elaine ngayon. Hello, madam. Sarap ng nilaga. Sarap nung nilaga. Actually, siya lang nasarapan dahil lumulutang yung mga, alam mo na. Oo. Pero kaming lahat ng kababaihan, kinilig sa sobrang taba. Ganun talaga pagka masarap, kinikilig kayo. Di ba pag nakakakita kayo ng gwapo, kinikilig kayo? Oo, di ba? Yeah, very true. Wala akong lusot dito. Pero, agree naman sa akin, si Madam Elaine, na kinilig din siya. Hindi siya kinilig daw. Balita ko, nahilo. Nahilo siya sa taba ng nilaga. Pero, ang pinakamaganda doon, nakabawi siya. Ay, hindi pala punishment yun. Natuwa lalo Ay, nako, sayang. Yun lang ang problema. Aileen, salamat sa pakikinig. Nagpuyat ka talaga. Thank you. Okay. Okay, so balik tayo sa mildew naman tayo ngayon. May 15 minutes pa Hindi tayo. kasi yung mga mildew, no? Tayo nga nagpapapunsoy. Di ba? Nakasentro ang focus ng mga tao dun sa punsoy. Pero, hindi nila iniisip na meron din ang Biblia niyan. Yung mildew, importante yun. Na kung susundan mo sa Bible, no? Kung kinakailangan gibain mo yung isang pader. Gigibain Dahil mo. maring yung nagamit na semento ay nakargahan ng negative. Kaya nung nakapahid na yung semento doon magdadala ng signs na eto, masisira ka. Magigiba ang buhay mo, yung ganun. Di ba sa paggagawa talaga ng bahay, posible yung mabigat na trabaho ang paggagawa ng hollow blocks. So, Hollow blocks, yung lupa. oo. So, No, yung paglalagay ng lupa, meron ding mildew sa lupa. yun. Iba pa yun. Iba pa yung Iba sa pa yun. construction materials. Iba pa yung Sa lupa. kung saan itinirik yung bahay. Kaya nga, dinadasalan yun. Sa Biblia, pinadadasalan nila yun. Sumusundo sila ng yung Marunong. mga talagang marurunong. No? Bibigyan ng blessing yung bahay. Hindi yung, eto nakita mong maganda. Sapat na yun, maganda pintura, sapat na yun. Hindi mo alam, baka kahon pala yung mabibili mong doon ka na matatapos. Okay. Ito ba nakukuha din dun sa sinasabing pag-aalay ng mga hayop? Ang itong pang-alis ng mga mildew sa kabahayan? Merong pagkakataon na hindi lang sa kabahayan, ano? Miski sa damit, kumakapit ang mga mildew. Yun yung may mga amoy na parang Ayan. luma, ano? Hindi naman luma, miski Parang bago. basahan na... Miski bago, nagkakaroon ng ganong Amoy. maka. No? Hindi sa lahat ng pagkakataon, maaaring tumbasan mo ng hayop
Okay. ang mga ganong problema. So ito, Yung hindi hayop pinagigiba ang... yun. Talaga. Paano Pinagigiba. naman? Gigiba. Paano naman kung yung tao walang sapat na salapi para ipagiba pa Well, niya yung particular hindi- na lugar na may Hindi ka medyo- papayagan ng Diyos na maghirap na hindi mo talaga kakayanin. Kasi wala kang paniwala sa Diyos pagka ganun. Okay. Wala kang tiwala sa Kanya. Dahil na hindi Kanya kayang bigyan. Yun namang mga pader na parang tumambok ba yung mga pintura? Hindi lang tumatambok yun. Ay, yung tumatambok yung mga pintura, yung mga ganun. Ano naman ang ibig Binabago sabihin rin nun? yun. Ibig sabihin, ini-scrape yun. scrape. Tapos, magpapapintura pa rin. Yeah. I see. Pipinturahan mo uli. Pagka lumabas uli yung mildew, Okay. kakaskasin na yun. Bubuhusan na ng suka. Ayun. Kaya nilalagyan na ng mga asido, gano'n. Asido at saka suka. Tama naman, oo. Okay, may tanong ako. Ang kulay ba may dinadalang certain vibration? Ayan. So, ang kulay ng pintura na itatapal mo sa may mildew na parte ng bahay, nagkakaroon ba ng epekto sa kabahayan? Siyempre. Anak ko, mahabang usapan ito. Kung halimbawa naman dilaw, dilaw din pwede. Paano mo Halimbawa, malalaman? dilaw. Depende yun sa propetang tumitingin. Ay. O yung mga masters na tumitingin. So, kaya talaga nung araw, ang mga Levites, yung mga... Levites. Oo. Sinusundo yung mga yan. Oo. At wala silang ibang trabaho kundi mag-alaga ng komunidad, Yes. magdasal, mag-accept ng mga offering ng mga Kaya na tao. merong portion of the offering dadaan sa kanila, Sa ibibigay Levites. sa kanila, sa Levites. Mm. Hindi natin pwedeng talikuran yan dahil yan ang itinakda ng Panginoon Diyos. So, walang pwedeng mas magaling dyan. Meron daw eh. O, yung walang sakit na Levites. Hindi, yung yung mga nakikita ko sa labas, marami daw eh. Hawak-hawak nila yung sinakyan mong libro na magdadala sana sa'yo sa langit. Kaso nahulog ka. So, yun ang problema. Hindi inintindi ang dapat intindihin. So, kailangan pala sa ating mga tagapakinig, tignan din naman nila yung kanilang kabahayan kung merong ganon. Oo. Pwede naman po kayong tumawag dito para lalo nyo malaman kung ano nararapat gawin. At saka yung pagpipintura ng bahay, kailangan ikonsulta. Yeah, yun ho. Hindi ho kami naniningil dyan. No, wala ho kayong dapat bayaran. Siguro naman kung magpapapintura, kayo na lang ang magpapintura. Tatanungin lang naman yung kulay. Oo nga pala, may tatanong ako. Ako mismo si Tita Fat Ayoko. nyo to. Ayoko. Ang itatanong ko lang sa mismong gate namin, ano ang nararapat na kulay para magkaroon ng vibration? Ayan. Yung inilagay mong kulay, wala namang kayong sakit doon na inaalagaan. Yung kulay green. Yung green. Yung sagay green na yun. Oo. Maganda yung pampatay ng bakterya. Oo. Kaya kita mo sa lahat ng operating room, yun ang gamit. Green. Hindi ba? Para yung mga contagious diseases, namamatay kagad. Okay. Maganda yun. Pero, hindi kaya nagmumukha kayong ospital. Kaya nga ganito, no? Kaya narayam, pakibigay lang kung ano nararapat na kulay. Ang konsultasyon ay may bayad. 1 kilong nilaga. Akala ko pa sabi free daw. Free. Para sa iba free, pero para sa'yo, may consultation fee. At yan ay 1 kilong nilagang masarap. Nilaga lang naman paborito ko. Mira, sa dali lang. Hindi pa sinasagot ni Narayam kung anong kulay. Wala pang promise na Ano? Kasi malapit naman ko pintura Okay, may sandali lang Fatima, sagutin na, basahin mo na natin ang message ni Ben ng Quezon City. Malalaman din po ba kung may mildew sa bahay
base sa amoy. Yeah. Ano po ang amoy ng mildew sa bahay? Kung mapapansin mo, parang yung lumang basahan na may dala siyang lansa. Na actually, maamoy mo yan sa mga depressed areas. Oo, tama. Yeah. Kaya, yun ang epekto nun. Familiar po yung amoy. Nung 2 to 3 months po, naamoy ko yun. Pero hindi sa amin. Yun ba yung tinatawag nating lumlum na Parang lumlum. parang may amoy talaga. Yun ba yun? Ewan ko, tanong mo kay Ali Abu Bakar. Baka alam niya yung lumlum na yun. Alam ba, nung binanggit nga ni Rana Rayam na sa mga depressed areas, kasi nung nagpupunta pa ako sa depressed areas, kahit malinis naman yung bahay, pero talagang sasalubungin ka ng certain smell na Kaya nga, nung tinutugbasan natin ng incense yan. parang bumabaliktad yung sikmura mo Yeah. kagad pag naamoy mo. Oo. Pero ako, may napuntahan ako sa Payatas. Alam mo, depressed area talaga. Pero yung bahay niya, mabango. Yung anak niyang sanggol, ang bango-bango. Para sabihin ko, yung mag-asawa, hindi ko sasabihin taga-squatter. Oo, malinis talaga. Panlinis sila pareho at magaganda, gwapo pa. Anong ibig sabihin nun? Kalooban Magandang ng, kahihinat na nun. ng buhay nila. Yeah. Okay. Kasi yung ibang depressed area naman, talagang sinasadya na nila yan. Pinababayaan na nila sarili nila. Pwede ka namang maligo, pwede mo namang ayusin ang sarili mo na hindi ka maging ganun. So, pinababayaan na nila yung buhay na templo ng Diyos. Yun. Ang inaayusan nila yung simbahang gawa sa bato, gawa sa ano. Samantalang sila ang buhay na templo ng Diyos. Dapat Ayusin nila mo ang pa- sarili mo. Sarili nila. Obligasyon mo yun. Ayun. Hindi mo dapat gawing para kang taong grasa. Yung iba kasi kinasisiyan nila yun eto, yung I'm so humble looking na, ayan, hindi ako mayabang, ganito lang ako. Hindi na maliligo. Hindi sila naliligo, hindi sila nagbibihis ng maayos. At wira nila, maganda nga ito, normal lang ako, yung ganun. Hindi ako mayabang. Hindi nila alam, nagkakasala na sila ron dahil iniisip nila na hindi sila mayabang, nagyayabang na sila. Ay, hindi ako mayabang Yung pala yung nagyayabang. Kayabangan niya na yung pagiging humble. Pagsasabing hindi siya mayabang. Actually, yung humble ako Oo, kasalanan humble ako Kailangan pang pamalitan na humble ako. Ano masasabi mo, Kevin? Ay, ako humble ako Kevin. Humble bee. Ano masasabi ng ating bisita na si Ali? Humble ka ba, Ali? Dinig na dinig, Kinakabahan Kinakabahan siya. Pero sa susunod yan, magbibigay na ng kumpletong report yan. Malinaw na yung report niya. Okay. Nako, ang bilis ng oras. Okay, 3 minuto na lang at wala na, 12:00 na at magpapaalam na ulit tayo sa ating mga tagapakinig. Pero syempre, bago yan, pakinggan muna natin ang message ni Rana Rayam sa lahat ng mga nakikinig sa atin ngayon. Well, sana po ay marami kayong napulot dun sa aming ibinahagi. No? Nakakatawa po yun na sana pag maglaan tayo ng talagang tamang panahon para sa ating Diyos. Napakabait pong ng Diyos. Siya po ay totoo at buhay na buhay. Mahal po niya tayong lahat. So, hanggang sa muli po, sa Diyos nagpapasalamat kami sa pagbibigay sa amin ng pagkakataon na muling maibahagi ang ilang kaalaman. Sa Kanya po, purihin po natin ang banal na pangalan ng Diyos. Magandang gabi po. Okay, Fatima? Para sa lahat ng ating listeners, maraming pong salamat sa inyong pakikinig. Hanggang sa muli po sa Saturday ulit.
Maraming salamat po sa mga tagapakinig natin at sa muli po sa lahat ng mga may suliranin, ito po may iwan po namin sa inyo. Behind the clouds are other clouds. Okay, si Ali naman. Ano ang mensahe mo, Ali? For this. Ayun. Lumabas din ang boses. Okay, so sa mga lahat ng mga nakinig sa atin ngayon, maraming salamat. Maging dito sa Bacolod, sa Iloilo, sa Negros Occidental, sa Aklan, sa Bicol region, maraming salamat. Lalo nyo kaming binigyan ng inspirasyon na pagbutihin pa ang ating programa. At wag ho kayong mag-atubiling magpadala ng inyong mga katanungan, ng inyong mga suhestyon, opinyon, ng kung ano man ang gusto nyong pag-usapan namin dito. Open ho sa lahat ang programang Kapalaran. Ipadala nyo ang inyong mga katanungan, pwedeng sa Facebook, pwedeng sa i-email sa amin, at pwede rin tumawag sa office ng Kapalaran. Ang numero ay 919-2950 at ang email address natin is kapalaran@gmail.com. At yung ating Facebook account is Kapalaran Magu. Ang Twitter account is Kapalaran Mag. At ang ating website ay kapalaran.net. Ito po si Mira nagsasabi. Maraming salamat. Mag-ingat po tayo at magkarinigan ulit tayo sa susunod na Sabado. 10:30 hanggang alas 12. Magandang gabi po. Ang palatuntunang magbibigay linaw at paliwanag. Mga bagay na mahiga at di pangkaraniwang takbo ng mga pangyayari. Kapalaran. Pakinggan ang maiinit na balitaktakan tungkol sa mga lihim na sikreto ng buhay, paranormal at siyensya. Kapalaran. Tuwing Sabado, alas 10:30 hanggang alas 12 ng gabi sa DWBL 1242. Mula sa top-rated music station ng dekada 80, ang WBL. Tuloy na naglilingkod sa inyo sa pamamagitan ng magaganda at piling-piling programa. Mula Lunes hanggang Linggo, aaliwin kayo ng aming kilalang mga komentarista at public service program. Ito lamang sa himpilan ng DWBL. Kaibigan, tila yata matamlay ang iyong pakiramdam.